Hello guys! Welcome back to my channel and this is Wanderlust. At kumusta naman ang bawat isa dyan? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Well, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do consider to hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga videos. And for today's video, for today's topic, medyo maiksi lang ito kasi nga kadalasan 'di ba yung ginagawa nating mga video ay patungkol sa love. Ngayon naman, it's about money. I just want to share it with you kasi nga a few years ago, nabasa ko yung libro nito at medyo nanatili sa akin yung principle na to, na yung kurot, dakot, and utang principle. So ano nga ba ito? I don't know if merong familiar sa inyo sa ganitong klaseng usapin or sa ganitong principle. Kung narinig nyo na ito, well and good. And sa mga hindi pa, gusto kong i-share ito ngayon sa inyo. So ano nga ba ito? By the way guys, bago ako magsimula shoutout muna sa inyong lahat dyan, sa lahat ng ating mga kaibigan na patuloy na nagsusupport sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat. I am always grateful and thankful. So, ito na nga siya. Ano nga ba yung kurot, dakot, or utang principle? Pag sinabi nating kurot, syempre kurot lang siya. Pag sinabi nating dakot, talagang dakot siya. Pag sinabi nating utang, alam nyo na yan. So, halimbawa, si Juan at si Pedro ay gustong bumili ng iPhone worth 20,000 pesos. Si Juan, meron lang siyang 20,000 pesos sa kanyang ipon. Samantalang itong si Pedro naman, meron siyang 200,000 pesos sa kanyang ipon. Okay, si Juan ngayon ay bibili ng iPhone. Lahat ng ipon niya ay binili niya ng iPhone. So, iyon ang dakot. Dinakot lahat na ipon niya. Samantalang itong si Pedro naman, dahil nga meron siyang 200,000 pesos, so, kukurot lang siya sa kanyang ipon na 20,000 pesos lang yung ibabawas niya doon. At yung utang naman, of course, dahil nga dinakot mo na yung lahat na ipon mo, anong susunod? Siyempre, pag meron kang mga emergency, kailangan mong umutang. Dakot or kurot and utang principle. So, lagi nating tatandaan na dapat kurot-kurot lang tayo sa ating mga ipon. Huwag nating sagad-sagarin kahit sa sahod natin. Pwede nating i-apply yung ganitong principle. Halimbawa, sumasahod ka lang ng 20,000 pesos, tas lahat na gastusin mo is over ka pa. Nasa 21,000 ka or nasa 20,000 ka. Kasi nga, marami kang mga unwanted na mga binibili or mga pinaggagastusan. So, kailangan nating isipin lagi na kailangan kurot-kurot lang. Lalo pa pag yung bagay na gusto natin ay hindi naman siya talaga needs. Yung gusto lang natin. So, kailangan nating i-apply yung delayed gratification na parang tiis muna ngayon, and then tsaka na tayo mag-enjoy later. Kasi nga, pag hindi mo siya kaya, pag dinakot mo lahat ng ipon mo or lahat ng sahod mo, ibig sabihin, hindi mo talaga kaya yun. You can't afford to buy it this time. So, paano mo ba malaman na kukurot ka lang talaga sa yung pera or sa yung ipon? So, apply the rule of 10. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, pag may gusto kang isang bagay na bilhin, halimbawa 20,000 pesos na iPhone, so times 10. So, kailangan meron kang 200,000 pesos na ipon bago mo ma-afford na bumili ng iPhone na 20,000 pesos. So, below that, halimbawa, nasa 50,000 pa lang yung ipon mo, and then bibili ka ng iPhone na worth 20,000 pesos. So, ibig sabihin, can't afford ka pa na bumili ng iPhone this time. Okay? So, ganun ang kurot at dakot principle. Kasi pag hindi mo yan na-manage, dakot ka ng dakot, mahulog ka sa utang. So, apply delayed gratification. Pag hindi naman talaga kailangan, yung wants lang natin, huwag nating bibilhin. Ayun, so maraming salamat sa inyong lahat. This is Wanderlust. I hope na meron akong naibahagi sa inyo. Thank you so much and God bless everyone. See you on the next one. Bye!